Sabi po sa Bible, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. So, congratulations sa lahat. You made it here Sunday at inuna po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. So, I just want to show some pictures po and clippings dun po sa trip po ng ating mga pastors. Kasama po sila Bishop at nasama rin po ako. Dun po sa Asia Revival Conference po dun sa Bangkok, Thailand. So, let's all watch the pictures. Yan, 37 po tayo. If not mistaken po, 37 to 38 po tayo na nakasama dyan. Kasama po ating mga leaders sa P20, JCT Women's Net. Andyan din po sila lahat. So, ayun po yung hall. Si Pastor Noah po yung nag-host po. At everyday po, starting last Tuesday, nagkaroon po ng conference. Maghapon po yung conference mula umaga hanggang gabi. Pero praise God, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makaikot pa rin po. Ayan, si Pastor Lily. At iba po mga pastors din po natin, nag-share po sila ng Word of God in every session. So next time po, pag may ganyan po, tayo po ay sumama kasi ano po yan, once in a lifetime. May nagsayaw din po sila. Amen. May nagsayaw po sila nung host natin dyan. Alright, ayan, praise God. Palakpan po natin si Lord, amen. Yan, kahapon, nung Friday po ba? Nung Friday po ay nagpunta po tayo sa parang botanical garden po from, 2 hours from Bangkok, Thailand. So, nag-enjoy po. So, merong rest and relax pa rin pagkatapos po ng mission, amen. Amen. Sino magsusumama next time? Amen. So, binabati po natin lahat ng nanonood ngayon. Diyan po sa Bangkok, Thailand. Alam ko, namimiss na yung mga family niyo po dito. So, grabe po yung ginawa din po ni Lord. At actually po, sabi ko, Bishop, kay Daddy po, araw-araw yung conference, paano tayo lahat po kasi ay first-timers halos dun sa Thailand. Pero medyo nagpaalam kami na tumakas, gumala para makita yung Bangkok. Pero grabe po, si Lord, favor po talaga, favor ni Lord. Amen. Amen. So ngayon po, ngayong araw, ako po ay naatasan na mag-share ng word ni Lord sa inyo. At I do believe po na ito ay nilagay ni Lord sa aking puso to share this word. At alam ko po lahat tayo ay merong matutunan sa oras na ito. Amen. So ang aking pong title sa ating pag-aaralan po ngayon ay Finding Work-Life Balance. Sabi mo sa akin mo, Finding Work-Life Balance. Amen. So dahil alam po natin sa generation ngayon, sa panahon po ngayon, marami po ang tao ay nagiging busy after the pandemic. Tama po ba? Okay, wala nang time sa mga bagay-bagay na dati nilang ini-enjoy nung pandemic. Kasi lahat ay nagbabalikan na, lahat ay marami nang nasa doble pa yung effort, yung workplace, sa workplace po nila, mas maraming time, sa church, sa ministry. So ngayon po, pag-aaralan natin in a biblical aspect po at context, paano natin babalansihin ang buhay ng isang Kristiyano na ikaw ay magagampanan mo ang pagninegosyo, ang pagiging estudyante, ang pagtatrabaho, at still makakapag-serve ka pa rin kay Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay, sa kanyang kabutihan. Amen. Sabi po sa ating pag-aaralan, ang pagiging busy daw po, yung paminsan-minsan na busy, kagaya po ngayon, tayo ay busy for the preparation of our anniversary. At alam ko po lahat po ay nagbibigay ng effort to invite, to prepare for the worship team, for the dance, for the multimedia ushering, yung chariot po natin, and everyone, the staff, the pastors, are so busy because i-celebrate po natin ng anniversary. Pero sabi po dito, occasional busyness is okay. Okay lang po pala yun kasi may pinaghahandaan tayo. Sabi mo sa katay mo, may pinaghahandaan tayo. Amen? But constant busyness is a curse. Wow. Yung lagi ka palang busy, yung lagi ka na ng work, okay? Lagi ka na lang nakasubsob sa mga ginagawa mo, sa pinagkakaabalahan mo sa buhay. At hindi mo na-enjoy yung buhay, hindi mo na nagagawa yung dati mo ini-enjoy. At masyado ka nang busy because grind, di ba? Masyado kang work, alright? Or yung wala naman sa mga mag-aral din sa mga youth ng mabuti, pero yung subsob ka na at hindi mo na na-enjoy yung pag-aaral, para na-stress ka na, is a curse. Constant busyness
is a curse. Sabi mo sa kanila mo, yun pala yun. Amen. Can I ask someone to open the lights po sa likod? Ayan, para tayo nagliliwanag ang ating church. Amen. So sabi po to, being busy, being not busy is not being lazy. Sabi mo sa kanila mo, being not busy is not being lazy. Okay, karaniwan naman po, yung mga sumobra, naging lazy. Okay, hindi na busy, lazy pa. Di ba? Naghayahay na lang sa buhay, nakatambay na lang. Pero sabi po ng ating pag-aaralan, being not busy is not being lazy. Ano po ibig sabihin nun? Kailangan po sa buong linggo, sa sobrang busy mo, dapat meron kang time to reflect, time to have your devotion po natin sa ating time ng pagpapanalangin, time ng pagbabasa ng Bible, amen? Time ng pag-i-enjoy with the time with your family, with your church mates, with your cell group. Dapat po meron tayong time. Kasi po, sa panahon ngayon, pati sa mga nanonood po ngayon, makikita natin yung social media, just because na lahat ay nakakapunta sa ibang bansa, nakakabili ng mga material things, kotse, bagong cellphone, yung mga tao, gustong-gusto nila ngayon na mag-work, na kumita ng pera, okay, walang masama po doon, alright, maging blessed, okay lang po yon. Pero, umiikot na yung buhay nila, alright, kaka-work, finding a means to earn money, hindi lang po money. Sometimes, at most of the time, ay nauubos na yung time nila sa mga bagay na hindi naman pinapagawa sa kanila ni Lord. Hello? Meron naman po, they have the money, but they don't know where to put that money. Okay, ginagawa nila, magta-travel na lang, imbis na Sunday, a-attend, magpe-prepare sa kanilang spiritual life, for their spiritual growth, ang gagawin, gagala. Okay, walang masamang gumala, amen? Nilinawin ko po. Walang masamang gumala, walang masamang travel, walang masamang magbakasyon. Pero, merong time po yan. Amen? Merong tamang oras para sa lahat ng bagay. Amen? Karaniwan po ang nangyayari sa tao, wala na tayong time para kumain, malasap yung pagkain na masarap. Amen? Yung tipong, yung kasama mo yung family mo, yung mga ka-church mo, after the service, di ba po? Yung na-enjoy mo dati yung ginagawa, nagbabanding kayo, alright? And then, iba naman po, walang tulog na. Ako po yun, di ba? Yung marami din dito po, wala nang time din matulog. Hello? Hello? Sino po dito yung kulang lagi sa tulog? Amen? Sabi mo sa kanila, huwag ka dito sa church matulog. Amen? Dito yung time para matulog sa church. Amen? It's the time to learn and to receive the Word of God. Amen? Yung iba, dahil wala nang time matulog sa bahay, sa church natutulog. Hello? Hindi po kayo pinariringan, ha? Alright? At there's no time to sleep na. Kasi work, okay, may part-time, wala pong masama. Walang masamang maging masipag. But, if you don't have time to eat, to sleep, iba naman, puro kain na lang, hindi na matutulog, di ba? Nagkakabali-baliktad ang buhay. No time to rest. Karaniwan din po sa mga pastors natin, ang magandang reflection po to, there's no time to rest because ministry, nakakalimutan yung mga bagay na they need to what? To give importance sa kanilang health, sa ating mga health po. No time sa kanyang templo. No time to go to church. Okay, busy Sunday, may gagawin ako pastor, may gagawin ako bishop, may gagawin ako pastora, may gagawin ako sister, brother, may gagawin ako, baka hindi ako maka-attend next week, online lang ako maka-attend. Maraming tao po ngayon sa mundo, ganyan, walang oras. Isipin niyo po, saan napupunta ang oras? Nasa wrist mo naman, nasa wall clock, di ba? Diba? Umiikot ang mundo. Same time, oras mo, oras ko pare-parehas. Tama po ba? No times pagpunta sa church at wala na ring time to receive a revelation from the Word of God. So busy and minsan po at kadalasan pa rin, wala na ring time sa family. Hello? Amen. Kami po, nila Bishop, nila Mami po, nagkaka-time po kami pag pumunta sa mga mas nagkaka-banding kasi nagtitipid sa sa room, di ba? Sa hotel, nagsasama, nagbabanding po kami doon or pag kumakain sa ibang bansa or sa labas, biglaan, nagkakaroon ng time. Maganda po talaga sa buhay po ng isang Kristiyano, balanse ang lahat. Amen? Hindi pwede puro work, hindi pwede puro ministry, dapat balanse po ang lahat. Amen? Palakpakan natin si Lord ng malakas po. At sa pagiging busy po, karaniwan, ang nangyayari, we don't have time
for God. Pero alam ko, sa lahat ng nandito sa lugar na ito, nagbigay ka ng oras para sa ating Panginoon. Sabi mo sa kanila mo, congratulations. Sabi po sa John chapter 10, verse 10, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Tama po, ang kaaway ay gusto niya gusto niya lagi tayong nakawan, okay? Gusto niya ang tao patayin at i-destroy. But sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sabi mo sa atin mo, gusto ni Lord, magkaroon ka ng buhay at masaganang buhay. Amen. Sino po gusto niyan? Amen. Gusto ni Lord, ganun mangyari sa atin. Pero ano nangyayari? Ninanakawan tayo ni Satanas ng oras, ng kasiyahan, okay, ng panahon to spend time with our loved ones, to spend time with our church mates, to spend time with our Christian friends. Alright? Linawin ko, Christian friends. Amen. Sa mga youth. At ito po dapat, we receive the Word of God sa John 10:10, na alam natin ang kaaway, gagawa ng scheme po yan, ng taktika, para malaman, para sabihin sa atin na ganito siya sa una, maganda sa una, pero pag tumagal, isa pala tong patibong ng kaaway. Psalms 46, verse 10. And I will read this for you. Sabi po to, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Sabi mo sa atin mo, be still and know that He is God. Yung nasa likod sa mo, be still and know that He is God. Bakit po ba sinabi ng verse na ito, nung psalmist, na sinulat niya itong Psalms 46 verse 10, na sinabi niya, be still and know that I am God. Kung iisipin po na, kung babasahin niyo po yan, hindi lang isang verse, yung buong chapter po ng Psalms 46, sinasabi po dito, yung 11 verses ng 46, right? If you look at the 11 verses of Psalm 46, yung unang siyam na verses po ay it speaks to the readers in third person, all right? Pero po, yung verse 10 na binasa natin, it is written in the first person. Ibig sabihin po, ito ay sinabi ng ating Panginoon. Amen? Si Lord na mismo nagsasabi niyan sa iyo at sa akin, be still and know that He is our God. Amen? Dahil gusto ng Panginoon, personal expression niya to sa iyo at sa akin. Ay, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, be still and know that I am your God. Ano po yung sabihin niya ng scripture ng Psalms 46 verse 10? Ito po ay isang picture na nagsasabi na sa sobrang busy mo, sa sobrang bilis ng oras mo, or sa dami mong gagawin, we are having a grip, we're holding on to something sa araw-araw nating buhay na sa sobrang higpit, alright? Ang dami nating pinanghahawakan sa buhay natin, alright? Ang dami nating task, ang dami po natin responsibilities, commitments, wala pong masama doon, but pag ang mundo mo na ay tumatakbo ng sobrang bilis at hindi mo na nakikita, na i-enjoy yung buhay na sinasabi sa John 10:10, it is a time for us to reflect sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Hello, andyan pa po ba kayo? Kabalik ta rin din po to sa mga taong wala namang vision and goal sa buhay. Yung tambay, bahala na kung sino man, kung bahala na sa'yo. Dapat hindi po. We need to also have a plan, but we need to find a work-life balance. Amen? Hindi niyo po ba iisipin, pagka umuwi tayo ng linggo, uy, bilisan mo, sakay na tayo, palamigin naman yung sasakyan, alis tayo, ganyan. Bakit lagi po tayo nagmamadali? Hello? Hello? Bakit nga po? Di ba? Alam po, wala pong masama to have a plan. On time tayo. Uy, bilis-bilis, ganyan. Nag-aantay sa bahay si ganon. Let's just enjoy the presence of God today. Amen? Amen po ba? Amen? At sinasabi ng Psalms 46 verse 10, na sinasabi po sa iyo at sa akin, anak,
loosen up or let go of your grip. Masyado na tayong napapagod sa panghahawak natin sa trabaho, sa eskwela, sa paghahanap ng kabuhayan, ng pera, sa paghahanap ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Pero ano ang mahalaga? We have a time to rest in the presence of God. Amen. Amen po ba? Instead of sinasabi natin na, oy, be still, sabi ni Lord, be still. Mag-relax ka lang. Pero alam po ba, ang sinasabi talaga nung verse na to, nung verse 10, ay to stop fighting and surrender everything to our sovereign God. Sabi mo sa kanila mo, surrender mo na yan kay Lord. Amen? Kasi baka iba po dito, sa sobrang bilis ng takbo, ang bilis ng, tama ba nararamdaman niyo ang bilis ng araw? Tama po? Bumibilis. Hindi naman hinahabol, bumibilis yung oras, di ba? Magpapasko na, mag-anniversary na, bukas may babayaran ka na naman sa linggo. Oy, monthly na naman, may bills ka na naman sa credit card. Amen? We cancel all the credit. Pwede ba card na lang? Amen? So, ATM card, bank, di ba? Pero po, sabi po ng ating Panginoon, let go of your grip. Amen? Psalms 46 verse 10, it calls us to know that He is our God. Hindi po sinabi ito ng know. Yes, alam po natin at kilala natin ang Panginoon. Kilala niyo po ba ang ating Panginoon sa buhay niyo? Amen. At hindi po sinasabi doon na kilala lang natin ang Panginoon, na alam natin siya ay Panginoon, provider, at alam natin na siya ang sinasamba natin. Hindi lang po natatapos po pala doon. This is about knowing God personally. Sabi mo sa kanila mo, personally. Pag personal yung kayong katabi niyo po, kilala niyo po ba ang personal yung katabi niyo? Amen. Malamang po sa malamang, asawa niyo o kaibigan niyo, di ba, pwede niyong, uy, libre mo naman ako mamaya. Di ba, uy, mamaya, ganito, punta tayo dyan. Di ba, nasasabi mo lahat dyan sa katabi mo. Why? Kasi you know them personally. Si God, ganon din po sa ating buhay. Amen? Bakit pa kailangan nating magpanggap at magtago at kailangan pa po nating, Lord, I'm okay, but sometimes you're not okay. Sinasabi mo, Lord, okay lang po ako. It's okay to say it with positive words, but deep in your heart, God really knows our hearts. Amen? Amen. So sabi dito, know God personally. Dapat alam po natin, sino pa talaga si Lord sa atin? At sinasabi ng Panginoon, loosen up, anak, surrender everything, and you will begin to know kung ano yung dapat mo isurrender at bakit mo kailangan isurrender na ito. Many of us today po, marami po siguro sa ating kalagitnaan ay trying na isiniisip natin with our knowledge, with our intellect na, kilala ko naman si Lord, pero tanong, natatapos ba dyan yung pagkakilala mo kay Lord? Meron pang higit pa dyan na pagkakilala sa Panginoon. Amen. Sino po dito gusto sa ating kalagitnaan makilala na si Lord ng matindi sa kanyang buhay? You know what po? When we know God with our heart, we know that He is sovereign. Siya ang bahala. Sabi mo sa akin mo, siya ang bahala sa iyo. Siya ang bahala sa babayaran mo. Amen. Siya ang bahala sa kalusugan mo. Amen. Kailangan you have another topic, you should also have wisdom. Amen. So sabi po dito, we will know He's sovereign, that He is sovereign, and makikita po natin yung gloria ng Panginoon sa atin. And we will feel His power. We will feel His presence. Pagka alam natin na we are still. Minsan po sa pagiging still, marami din pong ingay tayong narinig. Pero when we are still and know that He is our God, ay grabe po. Sabi mo sa kanila mo, relax na relax tayo sa ating Panginoon. Ano po sinasabi ng Psalms 46 verse 10? Na kahit po tayo may difficulties, kahit po tayo may fear, alright, kahit ang nakita na sa social media, gito nangyari, nagigera na, tumataas ang gasolina, ang crudo, tumataas ang inflation. God is telling us, be still and know that He is God. At alam po natin, ito ay sinabi ni Lord sa iyo at sa akin. Ito po sinasabi ni Lord, anak, doon ka sa likod ko. Alright? Ako bahala sa iyo. Don't try to do my job for me. I am your God. Be patient, be still, and let me do my work. Sino po gusto dito yung
You will do your best, and God will do the rest. Amen? Amen? When we have done our best, all right, God will do the rest. Let God do His work for you and for me. Don't worry about our favor. Don't worry about anything sa mundong ito. Kalusugan mo man yan, babayaran po natin yan, or yung mahal mo sa buhay na hindi pa born again, let God do His work. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. How to find work-life balance. Alright? How to find work-life balance. Ang isa lang po ang sasabihin ko yan. Matatagpuan po ito sa Matthew chapter 11, verses 28, 29, and 30. Basahin po natin ng malakas, sabay-sabay, verse 28. 1, 2, 3, go. And I will give you rest. Verse 29, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Verse 30, sabay-sabayin po natin basahin. 1, 2, 3, go. Okay, ulitin po natin yung sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Wow. Ito po, sinasabi po dito ng ating Panginoon, na it is an invitation na sa kanyang presensya na come to me, He offers to all who are weary and heavy laden. Ano po ba sabihin nung to be weary? To be weary is to be tired not just in your body. Marahil po marami po sa atin pagod. Amen? Sa trabaho, tama? Sa pag-aaral, sa pagninegosyo, sa paghahanap buhay. Our body is tired. But sabi po to, hindi, yung weary na salita, hindi lang po ibig sabihin nun na yung katawan, physical body. But yung suki. Okay, hindi po yung sa palengke, suki. Okay, suki, alright? It means soul. Sabi mo sa kanila mo, soul. Ito po yung nagdi-describe na exhaustion at exasperation. Wow, big word, alright? Ito po yung utak mo, yung pagod na, kakaisip, anong pagagawin ko? Tama po ba? Ano ang susunod mangyayari sa ganito, sa buhay ko? You don't know what to do. At ano pa po, emotional fatigue. Hindi mo alam maramdaman kung ano yung feeling mo. Ikaw ba ay, Lord, I know that you are there, but Lord, my heart is saying, I'm tired, I'm weary. And pag ito po ay naramdaman natin, ito po ay nagbibigay ng temptation to give up or depression. Kaya maraming Kristiyano sa panahon po ngayon, parang talagang sinasala. Maraming challenges, maraming sitwasyon na nangyayari sa mundo, kaguluhan, alright, problema. At pagdating sa church, tinatapalan po natin yung puso natin, yung mukha natin na, I'm okay. Pero we can all surrender it to Jesus and let God do His thing for you and for me. Sabi po doon, for my yoke is easy and my burden is light. Sino po dito gusto siyang palakasin pa ni Lord? Amen? Spiritual and physical, pumalakpak po ng malakas. That's the meaning of being weary. Heavy laden, yung may kabigatan ka, ang ibig sabihin po nun, meron kang daladalahanin. Meron kang daladala sa puso mo, sa emosyon mo, sa balikat mo. Amen? At possibly, sa pamilya niyo mo po, sa anak mo, sa magulang mo. At ito ay cause po para tayo ay lagi kang stressed, may panic attack, may anxiety, mayroong hopelessness. At ito ay kinakancel natin in the name of Jesus. Amen? When we go into His presence and we say, Lord, I want to know that you are my God, and Lord, help me to what? Malagpasan po natin yung mga bagay na ito. Amen. Tayo mo sa atin mo, carry on. Tayo mo, enjoy life. Marami pong tao sa mundo at sa mga Kristiyano din po na merong weary, merong heavy laden. Pero ano po ang kailangan nila? Ang kailangan po natin, kahit tayo ay laging nasa church,
Rest. Sabi mo sa kanila, rest. Ibig sabihin rest na hindi naman sabihin na wala ka nang gawin or tumambay ka na lang or wala tayong gawin. No. Ibig sabihin rest ay ito po yung rest in the presence of God. Amen. Kaya alam makikita niyo po, walang naglingkod kay Lord na napagod. Na tunay naglingkod kay Lord. Why? Kasi God is the source of our strength. Di ba sabi po sa Bible, God is the strength of our lives. My portion. Amen? Amen? So walang tunay na naglingkod, nakakilala kay Lord na napagod, na burn out, or tumalikod, nag-backslide. Why? Kasi yung kalakasan ay nagmumula lagi sa Panginoon. Ayun po yung rest when we rest in His presence. Rest is what weary people seek. Kasi po yung rest, it restores our vigor and strength para tayo ma-enjoy po natin yung ating buhay. Sino dito yung gusto enjoyin niya yung buhay niya? Amen? 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 Enjoyin mo yung pag-aaral mo, enjoyin pagninegosyo mo, amen? Enjoyin mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. At kung ikaw ay ready mag-enjoy sa lahat ng bagay na binigyan ni Lord, pumalakpak ka ng malakas at sabihin mo, thank you, Jesus. Sigaw mo, thank you, Jesus. Karaniwan po, pagka ang tao ay weary, hindi alam ang gagawin, ay naburn out, o yung merong stress sa kanilang emosyon, may fatigue, ang nangyayari ay napupunta sila saan? Sa kasalanan. Why? Kasi lumalayo sila dun sa presensya ni Lord. Marami din pong tao nang nawe-weary at mabigat, may kabigatan kasi namumuhay sa kasalanan. Sabihin mo sa akin mo, hindi ikaw yon. Many people are burdened by living in sin kasi hindi pa nila sinusuko sa Panginoon. Sin is an encumbrance to living a fulfilled life. Ito yung hadlang. Ito yung nagpapabigat sa'yo para maging satisfied life ka sa buhay. Sabi po dito sa Hebrews 12 verse 1, sa GNT version, as for us, we have this large crowd of witness around us. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way and of the sin which holds onto us so tightly. Ito yung naghahawak sa atin. Ito yung parang tanikala na ikaw ay, kaya di ba pag ang tanikala po mabigat? Pagka isang tao merong tanikala ng kasalanan, ng stress, ng worries, ng anxieties, hindi siya makagalaw-galaw. Kasi nakatali po siya doon. Sabi po dito, let us run with determination the race that lies before us. Life is a journey. Christian life is a journey. Amen? Amen. Hindi ito pabilisan, hindi ito o ano man yan, di ba, pasikatan ko dito, patagalan ang paglilingkod at pagkakilala sa Panginoon. Amen. Until He comes, until His second coming, matatagpuan tayo, makikita tayo ni Lord na tayo po ay tapat na naglilingkod at nagmamahal sa ating Panginoon. Sa lahat ng yan, pumalakpak ng malakas kay Lord. Amen. Meron po tayong 5 bagay na I will share na matatagpuan po natin, matututunan natin kay Jesus mismo. Sabihin mo sa akin mo, kay Jesus mismo. 5 bagay po. Number 1, slow down spirituality. Sabihin mo sa akin mo, slow down spirituality. Ano ibig sabihin nito na babagal-bagal tayo kumilos? Hindi po, iba po yun, alright? Okay, mabilis pa rin kumilos on time, alright? At we stick to the plan na nilagay ni Lord sa atin at let His will ang masunod po sa ating buhay. Pero ano yung slow down spirituality? Alam niyo po ba, kung titingnan natin si Jesus Christ, ay hindi laging nagra-rush. Amen? Estudyante, pag ikaw hindi nakapag-review, anong mangyayari sa'yo? Nagra-rush ka mag-review, kaya, nakalimutan ko kasi dami mong gagawin, di ba? Okay, inuna pa yung gala, alright? So mga babayarin, ibis na bayaran mo yung dapat mong bayaran na panggastos mo sa isang bagay, nagra-rush ka ngayon, ano gagawin? Nalilito ka tuloy ngayon kung ano gagawin mo. Pero Jesus was never in a rush. Example po dito, yung bleeding woman. Okay, ito po yung bleeding woman, sabi po sa Luke 8 verse 43 to 48, and I will read this for you. Isa-summarize ko na lang po. Sabi po, now there was a woman who had been suffering from hemorrhages for 12 years. 12 years na po siyang dinudugo. At hindi ito matapos-tapos, marami siya pinuntahan na doctor, na physician, kung sino mang manggagamot, pero hindi siya gumaling-galing. And though she had spent all she had
on physicians, no one could cure her. Walang makapagpagaling po sa kanya. She came up behind Jesus, at nakita niya si Jesus, natagpuan niya si Jesus. One day, sabi niya, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus. At ako'y gagaling. Ganon katindi ang faith niya. And immediately, her hemorrhage stopped. Marami po sa lugar na ito, dapat katulad tayo ng babaeng yan. Amen? Isipin mo, ang tagal niya, 12 years niya na-stress. 12 years na may weary, 12 years na burden niya na yon. Okay, kung may burden ka ngayon, burden mo, family mo, aba, isuko natin yan sa Panginoon. Amen? Let God do His work for you and for me. Amen? Ano pa example? Si blind Bartimaeus, yung bulag, si Bartimaeus. Sabi sa Luke 18, verse 35 to 43, may isang tao daw po na nakatira sa Jericho. A blind man was sitting by the roadside begging. Nanlilimos siya. And hearing a crowd going by, he inquired what this meant. Sabi niya, ano yung maingay? Ano yung nangyayari? At narinig niya, si Jesus ay papunta dito. They told him, Jesus of Nazareth is passing by, and he cried out. Naramdaman niya, darating pala si Jesus. Nabalitaan ko, yung nagpapagaling, nagbibigay ng sight sa mga blind. At sabi niya po niya, he cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who were in front of him rebuked him, telling him to be silent. Sabi niya, ang ingay mo, manahimik ka. Pero ang ginawa po niya, hindi siya nagpatinag. Lalo pa niyang nilakasan, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him, what do you want me to do for you? Sabi ni Lord, ano gusto mong gawin ko para sa iyo? Ngayon, merong tinatanong si Lord sa oras na ito, ikaw at ako, sa sinasabi ni Lord sa atin, anak, what do you want me to do for you? Isipin po natin, ano gusto mong gawin ni Lord sa atin? Amen? And he said, Lord, let me recover my sight. And Jesus said to him, recover your sight, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God. Si Jesus, kung matitingnan mo, hindi po tumatakbo si Jesus. Si Jesus, prophet siya. Amen? Alam ni Jesus, mayroong tatawag sa kanyang babae na hahawak na kanyang laylayan. Alam niya yon, hindi si Jesus nagpahabol. Oy, habol mo ako, okay. Hanggang saan ako magpunta, sumunod ka sa akin. At si Jesus po, hindi po niya sinabi kay blind Bartimaeus, hindi siya nagra-rush. Okay? Alam niya, darating so on that saktong oras, mayroong tatawag sa kanyang bulag at papagalingin niya. Hindi nagmamadali si Jesus. Why? Dahil alam po ni Jesus kung sino siya. Amen? Alam niyo ba kung sino si Jesus sa buhay niya po? Amen? He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Siya ay nasa simula at siya ay nasa katapusan. So bakit ka mag-worry? Amen? 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 Palakpan po natin ang ating Panginoon. Isa pa pong example, yung namatay po, yung kaibigan, one of the best friends of Jesus Christ, walang iba kundi si Lazarus. So ang story po nito, si Lazarus ay namatay. At according to John, Jesus receives a message that Lazarus is ill. Yung kaibigan ni Jesus, may sakit. Matindi yung sakit. Kung ikukumpara natin, cancer. And his two sisters seek his help. Hinahanap nila si Jesus. Jesus tells his follower, this sickness will not end in death. Itong sakit na to, hindi magtatapos sa kamatayan. No, it is for God's glory so that God's Son may glorify through it. Bakit po si Jesus, tingin po lahat sa akin. Pakinggan po natin itong mabuti. Bakit po si Jesus, nung nalaman niya, yung kaibigan niya, na may sakit si Lazarus, nung namatay, bakit hindi siya nagkaripas ng takbo at kung di ba, nagmamadaling umuwi at para buhayin si Lazarus? Bakit nga ba? Ano po ba ginawa ni Jesus? Imbis na magmadali para puntahan yung kaibigan niyang may sakit, dinelay niya pa ang pag-alis niya for 2 days. What? Jesus delays his departure for 2 days.
Sabi ng mga disciple po ni Jesus, uy, namatay yung best friend mo, si Lazarus. Pero sabi po ni Jesus, our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him. Sabi ng mga disciple ni Jesus, apostle ni Jesus, hindi siya natutulog. Hindi lang siya nakomatose. Patay na si Lazarus. Lazarus is dead, and for your sake, I am glad I was not there so that you may believe. Sabi ni Jesus, alam ko, napatay. Pero, kaya ako dinelay ang pagpunta ko doon para kayo ay maniwala. Alam niyo po ba, nung sila ay dumating doon sa Bethany, I will share this story po sa inyo. Si Lazarus po ay patay na at nakaburol na for 4 days. Ilang araw po? Di ba po iba, may miracle, nabubuhay, 6 hours inaantay po sa puninarya, di ba? Pero to 4 days na pong patay. Before they entered the town, si Martha, yung kapatid ni Lazarus, ay pinuntahan po si Jesus at sinabi sa kanya, kung nandito ko lang, Jesus, kung di ko umalis, Jesus, kung di ka nag-mission, buhay sana si Lazarus. Pero anong sabi po ni Jesus? Jesus assures Martha that her brother will rise again. At sinabi niya, I am the resurrection and the life. Ang ganda ng sinabi po ni Jesus. I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Sabi po ni Jesus. At sabi po ni Martha, naniwala siya, yes, Lord, I believe that you are the Messiah, the Son of God. Naniniwala po ako. Pero alam niyo po ba, upon entering dun sa village niya, siyempre nakita niya, parang may lamay, imaginein mo, di ba? Si Lazarus nakaburol, 4 days na. Pero sabi ni Jesus, relax. Alright? Sabi po ni Jesus, nakita niya si Martha, tsaka si Mary. Jesus is met by Mary. At sabi ni Jesus, niyakap niya, kinonsole niya yung dalawa. At sabi niya, I am your Lord. Be still. Sabi mo sa kanya mo, be still. Ang ginawa na ni Jesus, nakita niya, iyak nang iyak si Martha tsaka si Mary. Parang ikaw na may problema ka, naiiyak ka kay Lord. Amen. May babaya ka, Lord, shirabarabara. Lord, pagalingin mo ako, Lord, shirabaraba. Diba? Hello? Lord, maborn again na po si ganyan. Lord, yung anak ko po, baguhin mo. Lord, si ganyan, ganyan. Pero pag sinabi po dito, then, after asking where he was buried, alam mo ginawa ni Jesus? Hindi niya agad pinagaling muna o pinabuhay si Lazarus. Anong ginawa ni Jesus? Nung nakita po niya si Martha at si Mary, anong ginawa ni Jesus? Sabi sa, ano po yung shortest verse in the Bible? Jesus wept. Umayak si Jesus. Hindi ko naman sinabi po mag-iyak-iyakan tayo. Hello, hindi po. Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko, right? Bakit kailangan po ni Jesus na maiyak siya? Why? Kailangan niyang maramdaman yon because si Jesus, kung ano nararamdaman ni Martha at ni Mary, gusto niyang paalam, nararamdaman din niya. Amen? Yung nararamdaman niyo po ngayon, nararamdaman ni Jesus. Amen? Yung kabigatan, yung kagalakan, lahat po yan, nararamdaman ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, nararamdaman ka ni Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, alam ni Jesus kung ano nasa puso mo. Wow, I can feel the anointing of Jesus. Palakpakan natin si Jesus ng malakas. You don't know what to do, you're struggling in your life, alam po yan ni Jesus. Amen? Wow. This is a very great encouragement for every one of us here. Na Jesus wept, the shortest verse in the Bible. Kaya siya naiyak kasi sinasabi niya, Martha, Mary, nawalan kayo ng kapatid, naramdaman ko yan, alam ko yan, pero bubuhayin ko sila. May namatay ka bang pangarap? May namatay ka bang relasyon? May namatay ka bang pagsamba sa Panginoon? O yung pagsamba mo sa Panginoon, yung apoy namatay? Kayang buhayin yan ng Panginoon. Amen? So sabi ni Jesus, tanggalin niyo yung stone sa grave. Alisin niyo yan.
Sabi ni Martha, wait lang Jesus, mabaho na, patay na. Minsan marami tayong, sa buhay po natin, maraming kontrabida. Amen? Hindi na nakatulong, nagmarites pa, wala ka ng pag-asa. Sasabihin sa'yo. Pero sabi ni Jesus, tanggalin mo, kahit mabaho yan. Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Wow. So they took away the stones, and Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I know that you always, narinig mo ko, Panginoon, ang aking Diyos Ama. But I say this for the benefit of the people standing there, here, that they may believe that you sent me. Ginawa ni Jesus yun. Bakit pa kailangan ni Jesus magpa-thank you? Father, thank you, pinapakinggan mo ako. Bakit kailangan gawin pa yun ni Jesus? Kasi pinapakita ni Jesus na siya talaga ay pinadala ng Panginoon para tubusin lahat ang tao sa bahid ng kasalanan, ng kamatayan, ng kalungkutan, ng sakit at karamdaman. Amen? Bakit hindi agad pinagaling ni Jesus si Lazarus? Bakit nga ba? Dahil ang purpose po ni Jesus, para mag-glorify siya. Since God wastes nothing, other lessons were realized. Ginamit po niya yung opportunity na yon, yung delay na yon. Alright? I'm not saying that Jesus is late. Jesus is never late and not too soon. Hindi siya laging advance, hindi siya laging late. Si Jesus laging on the dot, laging on time. Amen? Amen? Bakit ginamit ni Jesus yon? Bakit yung compassion niya? Nilabas niya yung compassion niya dun sa mga tao. Amen? He did the mission. Okay, nag-mission siya. In-encourage siya si Martha at si Mary. Amen? Eh kung pinakinggan niya, okay, galing, tapos. Okay, stop. Okay, in the snap. Galing na agad. Ano nagpakita doon? Parang instant. Karaniwan po sa generation ngayon, we want instant. Pero yung process, andun yung masarap eh. Yung compassion, in-encourage niya si Martha and Mary. At ano pa po, tinuruan niya ang kanyang mga disciples. Na ano po? Na relax, slow down. Because of this, Jesus already knew of Lazarus' condition. So in short, si Lazarus po ay nabuhay. Meron po akong, I just want to share a book po sa inyo. Narinig ko po ito, kami po ay nag-conference with the Singaporeans. Sabi po sa 3 Mile an Hour God, 3 Mile an Hour God. Ito po ay sinulat ng isang Japanese theologian. At sinasabi po dito na ang tao pala ay lumalakad ng 3 miles an hour. Sabi mo sa kanila mo, 3 miles an hour. Yung karaniwan, ikaw at ako, pag lumalakad tayo, ang speed pala natin ay 3 miles an hour. With a little effort, we can increase that speed. But not much. Di ba parang ka nagja-jogging? Yun na pinakamabilis mo yung runner, kaya sila naging Olympic champions kasi mabilis sila tumakbo. Pero po, makita po natin, nung sinabi po nito, Kosuke Koyama, nagsulat po na ng libro na ito, na theologian siya, si Jesus, in Jesus, timelessness wears a watch. Ano ibig sabihin po nun? May sariling oras si Lord. Amen? Amen? Si Jesus din po, kaya niyang mag-create ng way. Di ba sabi sa kanta, God will make a way if there seems to be no way. In other words, God walks at 3 miles an hour. Relax lang si Lord. Amen. Pag naglalakad si Lord, don't worry, I'll handle it. Amen. 3 miles an hour naglalakad si Jesus. 3 miles an hour. Bakit po? Para din yung pagmamahal ni Lord. Di ba ang pagmamahal na sinubok ng panahon, love has its speed. Masarap yung pagmamahal po na yan. Yung paglilingkod na sinubok ng panahon, ang sarap ng paglilingkod. Hindi basta-bastang nayayanig. Karaniwan sa mga tao po ngayon, very busy tayo to do everything para sa mga bagay na hindi namang importante. I don't say po na yung mga bagay na ginagawa natin ay hindi importante. I am just saying, love has its speed. It is a spiritual speed. Ito po yung sinasabi po natin na, itong sinasabi ni Jesus, it goes on in the depth of our life. Sa kaibuturan ng ating puso, ng ating buhay.
Whether nakikita natin o hindi. Si Jesus, ang ating Panginoon, He walks at 3 miles an hour. The speed, the love of God walks. Ano ibig sabihin po nun? He is the Alpha and Omega sa sinabi ko po kanina. He is the first and the last. The beginning and the end. Yung sa hangganan po, di ba sabi natin, walang hangganan ang pagmamahal ng Panginoon. Yung kung ano naman dulo nun, kung ano naman kadulo-dulo nun, at taas at ilalim ng pagmamahal ng Panginoon, nandun lagi si Lord para sa'yo at para sa akin. Amen? He never journeys from one to another. He is simply across the beginning, the middle, and sa nakalipas mo, nandun si Jesus. Hindi mo lang nakita, hindi mo lang naramdaman. Ngayon, kasama natin si Jesus. Bukas, kasama natin si Jesus. Bakit ka pa kailangan mag-worry? 3 miles an hour, God. Palakpakan natin si Lord. Ay karaniwan po tayo, when we are in the presence of God, we are all what? Rushing. Nagmamadali tayo. When we do Youth Connect, when we do cell group, P20, let's give time. Let's give what? Let's relax and rest in the presence of God. How can we be happy when we are angry? Hindi niyo po ba alam pag ikaw stress, worry, ako rin po ganito kasi ito dapat ganyan, bilisan natin, ganun. Di ba? Na-stress ka, na-stress din po ako pagka hindi nasusunod. Pero God is telling us, how can we serve if we are stressed and weary? How can you love your family? Pag naisip mo, ang daming uurungan, ang daming lalabahin, ang daming titiklupin, hallelujah, di ba? Ang daming lilinisin. Oh. Kaya pag kinausap mo yung anak mo, nabubugnot ka na agad. Why? Kasi, you need to slow down. Amen? Love is patient and kind. Sabi mo sa kasay mo, love is patient and kind. Jesus is very gentle. Amen? Ito maging challenges po sa akin, sa lahat ng ating pwedeng mag-sharean. Jesus is gentle. Wow. Amen? Number 2. Number 1, slow down spiritually. Number 2, mabilis lang po to, Sabbath rest. Today is our Sabbath rest. Sabi sa Exodus chapter 20, verse 8 to 11, Sabbath rest is a gift from God. Ito ay bigay ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Sabi po sa verse na to, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. Kaya pagka-linggo, tama na yung mga kung ano pang gagawin mo. Rest in the presence of God. Amen? Seek ye first the kingdom of God. Kuya, atin naman ako eh. Pastor, atin naman ako eh. Sabbath day. Amen? Amen? Alam po ba, tayo ay ginawa ng Panginoon. Nilikha ka, yung katabi mo, nilikha ng Panginoon. Was created to enjoy God. Sabi mo sa katabi mo, you are created. Lakasan mo po, sabi mo, you are created to enjoy God. Sino po dito gustong enjoyin ang Panginoon? Alam niyo po ba si Jesus, nung siya ay bata, ang kanyang tatay si Joseph. Tama po ba? Okay, ang nanay niya ay si Mary. Alam niyo po si Jesus ay carpenter. Carpintero si Jesus. Amen? Pati yung tatay niya. Pero niyo po ba, Jesus got time for His family. Jesus got time for His ministry. Jesus got time for learning the Word of God. Eh ikaw, tayo po ba, saan mo ginugugol ang oras mo? Sa Google, sa TikTok, sa Netflix. Hello? Number 3, silence and solitude. So, pagka nagkabigyan po ako ng pagkakataon mag-preach, I will discuss this po sa inyo. Silence and solitude. Minsan po sa buhay natin, ang mga phones po natin, hindi ito nagbibigay, kahit i-silent mo yan, nagbibigay yan ng crazy noise sa iyong soul at sa iyong feelings, sa iyong emotion. Why? Kasi hindi mo ba alam, tingnan po yung mga katabi mo, kanina pa hawak-hawak ng phone. Lalo yung mga youth, hello? Notification, sino man nag-tweet, sino man nag-post. Really? Why not leave it there and focus to Jesus? Bago kayo matulog, pagbasa kayo ng Bible, tip ko po sa ating lahat, ako rin guilty rin po ako dito, after ko magbasa ng Bible, pampatulog, video or YouTube,
And then, hindi ako makatulog. Kaya you have no time to sleep. Kasi yung ilaw niya, nagbibigay sa utak mo na, huwag ka muna matulog, mag-browse ka pa. Kaya laging puyat. Tingnan mo yung katabi mo, puyat po ba o maraming eye bag? O punong-puno ng glory ni Lord. Amen? Kaka-cellphone. Amen? Silence and solitude. So pag nagbabasa ng Bible, bago matulog, ilayo ang cellphone, okay, tanggalin mo yung silent pag may emergency, and then you sleep you rest in the presence of God. Wow. Amen? Ano pa po? Sa Mark 7 verse 37, si Jesus, pinagaling niya yung deaf, bingi, at pipe. Ano nagpapakita po sa Mark 7 verse 37? Sabi po dito, people were overwhelmed with amazement. Sabi sa kanila mo, amazement. Ano bakit? Sabi po dito, He has done everything well. They said, He even makes the deaf hear and the mute speak. Why? Kasi si Jesus lagi may silence and solitude. Ano pag sabihin nun? Si Jesus, He knows when is the time to pray, to pray to God, and to ask for the revelation. Kaya pag gumawa si Jesus, He was rested, quality, may rest siya na quality rest. Para pag ginampan niya yung gagawin niya, alam niyo po ba, pag tayo ay rested, pag nagsaserve tayo, we've done our part na maayos, excellent. Di ba kung nagtatrabaho kayo, nakatulog po kayo na maayos, hindi kayo stress, maayos ang ginagawa niya, tama? Ay, sorry, na-miss ko kasi ang dami mong iniisip sa utak, sa isip. Hello? Di ba po? Kaya si Jesus, pag nagpe-pray siya, very excellent. He has done everything well. Why? He got silence and solitude. Ang tawag po doon, spiritual excellence. Kung gusto mo mag-excel sa lahat ng bagay, you need to have this. Slow down spirituality. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Sabbath rest. Pangatlo, silence and solitude. Ito po, sasabihin ko po sa atin as I close. Sometimes, you have to do less so you can do more. Ulitin ko po. Sometimes, we have to do less so we can do more. Sa pag-worship, ganyan din po. It's not about us, it's about Jesus. Amen. Number 4, devotional prayer. Devotional prayer, dapat may time tayo manalangin. Petition, Lord, pinipetition ko, Lord, ito si ganyan, ma-born again. Lord, yung ganyan po, may pangailangan ako. Lord, thank you, Lord. Intercession, you pray. Alright, kaya may intercessory prayer po tayo, may intercession tayo. You pray for other people. Lord, we pray for anniversary, we pray for this, we pray for the weather, we pray for the program, we pray for the pastor. Devotion, personal devotion mo sa Panginoon. At sabi po dito, before I go to number 5, ang rhythm po ni Jesus, ang cycle na kanyang ginagawa, devotion, then action. Ay, ang nangyayari po sa atin, action tayo ng action, walang devotion. That's why when we do something, walang anointing. Why? Kahit na nagwawalis ka pag may anointing, ibis na lumipad yung alikabok, pag ginano mo, lumalapit lahat, mabilis. Di ba? Ay, excellent eh. Amen. Amen. Pag nag-uurong ka, di ba? Ang bilis matanggal nung kanin na nakadikit. Why? Meron kang nagpe-pray ka. Amen. Jesus redeemed devotion, then action. When you go to work, pray, then action. We serve po tayo dito, yung mga nasa-serve dito sa church, we serve because of overflowing love of God. Pag nagpe-pray tayo, sinasabi natin, Lord, I love you and I adore you. Dapat po, ganito po ang pagiging mature na Christians. Dapat po, ganito ang church natin. Ang iba, hindi lang church natin, pati lahat ng mga churches po. Amen. Number 5 and last, and I will close. Pwede ba lahat tayo tumayo? Detachment. Ano ibig sabihin po ng detachment? Sige, lahat po tayo tumayo. Ito pong detachment, ang ibig sabihin po nito, means to be free from the need for life. To go in a certain way for you to be happy and fulfilled. Karamihan naman po kasi, we want entertainment. We want to be happy. And wala pong masama doon, tama? Maging masaya. Pero yung mga bagay-bagay na tunay nagbibigay ng kasiyahan sa'yo, ng joy, yun ba talaga yung dapat oras na pagbigyan mo ng pansin at oras? Amen? Pagka merong sumasaya ka dahil may chismis na bago, sabi mo, shh! Detach.
Di ba? Amen? Pag may bad news, detach. Alright? Detachment. Ang example po, and as I close, nung si Jesus po ay tinempt ni Satan, because of his detachment sa mundo, kayang-kayang labanan ni Jesus yung temptation. Pangalawa po, yung cross. Si Jesus ay napako sa Calvary. Amen? He was detached from the world. At nagpapakita doon yung glory ni Jesus. Paano po natin mababalance ang buhay natin? How to stop being always in a rush? Yeah, I know po, lahat tayo may work, lahat tayo nag-aaral, lahat may negosyo, lahat may trabaho, lahat nagsaserve the church. How to find work-life balance. Work doesn't mean sa work lang. Working in the ministry, working at home, working, kung ano man po ginagawa natin. Paano maging masaya at hindi ka empty? Right? Have these five points. Amen? Slow down spirituality. We rest in the presence of God. Number 2, Sabbath, rest. Number 3, ano po yung number 3? Silence and solitude. Minsan, umalis ka muna sa ingay ng mundo. And you rest. You hear God's word. You listen to the word of God. Number 5, detachment. Do less so you can do more. Do your best and God will do the rest. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Let's do silence and solitude. Jesus is gentle, so why not we worship in a gentle way? Amen. Less of noise. Even you are serving right now, let's rest in the presence of God. Let's all pray. Open your mouth. Let's rest in the presence of God. Even a short time, we're not in a rush. The Bible says, cast all your cares upon the Lord and He will carry it for you. Right now, as we lift up our hands, habang tinataas natin ang ating kamay sa ating Panginoon, kung meron ka man dinadala na mabigat at alalahanin sa buhay, cast all your cares upon the Lord. Kung ikaw man masyadong busy sa school, sa negosyo, you don't enjoy your life anymore in serving God, in studying, in working, lift up your hands to Jesus. And let's find rest. And hide me now. Everyone, let's sing this like a prayer. Under your wings and cover me within your mighty hand, within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. And Father, you are King over the flood, and I will be still. Let's sing the second verse. Our God. Song says, find rest, my soul. Yes, thank you, Jesus. In Christ alone, and know His power. In quietness and trust. In quietness
rise, when the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the light, and I will be still, know you are God. When the oceans come on, everyone, lift up your hands to Jesus. I will soar with you, soar with you above the storm. Father, you are King over the blood, and I will be still, know you. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, the presence of Jesus is here right now with you above the storm. Yes, Jesus, you are King over the land, and I will be still, know you are God. Habang tinataas natin ating kamay sa ating Panginoon, thank you, Jesus. Habang tinataas natin ating kamay, sabihin natin sa lahat sa Panginoon, lahat ng ating dinadala, lahat ng ating kagustuhan. Lord, let's pray to Jesus right now. Come on. If you need healing right now, the Lord is willing to heal you. His healing is here. He's ready to touch you right now. Come on, kausapin natin ating Panginoon. Lahat po nandito, puso sa puso. Cast all our cares upon the Lord, and He will carry it for you. Maybe it seems na wala kang pinagdadaanan, but the Lord really knows your heart. I mean, speaking to you right now. Sharabakarabara. Shakarabakanaраbakarabarabarabara. Shikirabakarabakarabara. Shikirabakarabara. Yes, the Lord is touching you one by one right now. Yes, Shakarabahanarabakalabarabakarabara. Thank you, Jesus. Those who sow in tears shall reap in joy. The Lord says, I'll give you joy, overflowing joy. I will restore your strength, supernatural strength. Akala niyo po na ito ay imposible, pero lahat ay posible sa ating Panginoon. It is impossible for you, but it is possible for God. We can do all things to Christ who give us strength. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is passing by right now. 3-mile-an-hour God is never too late. It's never too early. Let's recharge. Let's relax in the presence of God. Let's pour out to Jesus. You don't know what to do. You need help for the Lord, for wisdom. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you
of love, and I will be still. Know you. For the last time, as we lift up our hands, as high as you can. When the ocean, come on, lift up your hands to Jesus. As high as you can. Surrendering your life to Jesus. With you above the storm. Father, you are King, oh words of love, and I will be still, know you. For the very, very last time, as we declare, when the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King, oh words of love. And I will be still, know you are God. Lord Jesus, we thank you, Father God. We thank you, Jesus. We will be still and know that you are our God. We cast all our worries and heavy laden to you, Jesus. And we will cast all our cares to you, and you will carry it for us in the mighty name of Jesus. Lord, marami pong salamat as we give thanks. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We give you all the praise, Jesus. We worship you. He's the resurrection. He got resurrection power. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. Seal and know that He is God. To God be the glory, all the honor, and all the praises. To your name Jesus alone. And everybody say, Amen and Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sino po yung na-recharge dito? Amen? Amen. Sabi mo sa kanya mo, congratulations. To God be the glory and all the honor and all the praises. We have a special offering po para sa ating anniversary, ating special event. Tayo po ay nasa 26 years na po ng ating anniversary. Sabi mo sa kanya mo, give generously. Amen. Amen. At lahat po tayo ay habang tayo nagbibigay, tayo kumanta ng Your Grace is Enough. Amen. As we prepare our offering to our Lord Jesus. Your grace is enough. Your grace is enough. Amen. At tayo po lahat ay tumayo. Oh, thank you, Jesus. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember. So remember. Your people. Remember. Your children. Remember your He got promises for you and for me. So remember. So remember your people. Remember your children. Remember your promise, oh God. For the last time, so remember. So remember your people. Remember your children. Amen. Your promise, oh God. As we say, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Amen. Tayo po ay maghahawak-hawak ng kamay at ay manalangin. Your
Amen. Tayo maghawak ako ng kamay. Amen. Yung walang putol po, and as we close in a prayer, amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Father God, Jesus, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buong linggo na ito, Panginoon, at samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa aming trabaho, sa aming eskwelahan, sa aming negosyo, sa aming simbahan, Lord. We cast all our cares to you, Jesus. At alam po namin, Panginoon, ikaw magbibigay ng kasiglahan, ng kasiyahan, ng pagpapala, ng proteksyon. Ay, Lord, ito ay inaanyahan namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, protect us, be with us. We claim favor of the Lord be upon us, promotion of the Lord, the grace of God be upon you, even our families. So God, marami pong salamat, and we pray also, Lord, for all the rehearsals sa aming anniversary, preparation, Panginoon, sa darating na October 29. We pray for first, second, third services sa October 29, Panginoon. Lahat ng dadalo, lahat ng gagamitin mo magtuturo, lahat ng mag-work, Panginoon, magsaserve sa iyo, Panginoon, ay pagpalain mo. Lord, we thank you. We commit our week, this week, Lord, for you and for you alone. We thank you. We love you. In Jesus' name, as we pray, amen. The service has ended, but the fellowship has begun. God bless everyone, and see you next week po. At sa lahat ng may meeting, please proceed to your meetings and gatherings. Grace is enough.